Hello guys, nandito na naman po ako para sa panibagong usapin. So sa video na to guys, pag-uusapan natin yung mga trending na stock at saka yung mga in-screen natin nung nakaraan o kahapon na in-upload ko. So re-reviewin na lang natin. Yung iba kasi, yung review na ito, yung iba kasama nung last week na screening na lumipad ngayong week na to. So ayan guys, no? So guys, kung bago ka lang sa aking channel, please don't forget to click Positional Traders PH. So, lalo lang sa mga newbie o bago lang sa stock market, guys, check nyo lang itong buy signal lesson ko, no? So, sa buy signal lesson na to, dinidiscuss ko yung uptrend, sideways, downtrend, paano ka mag-entry o paano ka mag-position o paano ka mag-buy, paano ka rin mag-sell o mag-exit. Position sizing at saka yung risk management. So, mas nakapokus ako guys sa risk management guys, lalo sa mga newbie, no? So, yun muna pag-aaralan yung mga risk management muna bago ang lahat. Ang gain kasi napakadali na lang. So, ayan, ibang lesson nasa baba din ng description yan guys. Check nyo lang sa baba ng description nitong video na to. Yan, nandiyan po yan. So isama nyo na yung 10% gain monthly rule, tsaka yung my earnings or loss in the stock market. So nandiyan po yan, no? Di-discuss ko din yung mga paano ko ini-execute yung trade ko. So ayan guys. So huwag nyo rin kalimutan guys yung ating Positional Traders PH sa Facebook page. I-like nyo na rin guys to at saka pwede kayo yung mag-message o mag-post. Actually, may nag-post nga dito na kasama ko din sa group chat. Ayan, so papakita ko sa inyo mamaya. Ngayon, message lang kayo dito guys, no? So, pwede kayo dito mag-message, mag-post, o magtanong regarding sa mga stock. Ayan guys, no? So, pwede natin pag-usapan dyan yung stock. Mayroon pa dito guys na, no? Papakita ko sa inyo yung nag-post. Ayan, so, ayan. Tanggalin natin yung isa para medyo mabilis-bilis na. Meron ditong nag-post guys, papakita ko lang sa inyo para mabilis-bilis tayo. At dito kasi open tayo mag-post dito sa ating Positional Traders PH page. Ayan guys, no? Medyo loading lang. Kailangan ko yata magpalit ng internet. Ano naman? Ayan. So, ayan. Medyo wait lang guys na unti. Ayan. Ayan, dito guys. So, papakita ko guys ang comment, no? So, meron dito sa may comment na post, no? So, ayan. Medyo malapit na. Yung comment na to. So, ayan. Nagme-message siya sa akin guys. So, diyan ko kadalasan nakukuha yung ibang request. Tsaka mga katanungan. Tagal naman ito. Galing to kay Mr. Jolie. Ayan. So, ito guys yung post niya. Pinakita ko na sa inyo. Ayan, sir. Mga bossing yung kahit maliit lang ang buying power basta't nakaride sa pricing in, kikitain pa rin yan. Salamat po sa mga info sa technical position trading style. No? So, ayan po. So, unti-unti lang, kahit maliit lang yung capital mo guys, basta ang importante lang dito, yung capital, huwag mo nang, nagsisimula kayo, yung capital, huwag nyo mo nang isipin. Ang iisipin nyo guys, yung, paano madidevelop yung skills. Yung skills nyo kasi, importante dito ma-develop. Unang skills na kailangan yung ma-develop, paano nyo kontrolin yung patience nyo, yung pasensya nyo. Yung unang-una nyo dapat nyo kukontrolin dito. Pangalawa, so yung mga knowledge na lang din yan, at saka mga makukuha nyo experience kapag nalulos kayo o kapag nagiging kayo, ayan, makukuha nyo, paano nyo kukontrolin pa rin. Pero ang pinaka the best na skills and experience dito, buy and hold sa mga tamang stock na nabibili. Kasi kapag tama yung stock mo, tandaan nyo guys, kapag tama yung stock nyo nabili at tamang-tama yung pasok nyo, uptrend yung stock, kakasimula lang, makakatulog kayo ng maayos. Ngayon, kapag hindi, ayun, kapag hindi kayo makakatulog ng maayos, may stress lang kayo. So next natin yung traders and call financial traders and investors. Pwede kayo dyan mag-post, ayan. So open tayo sa page na to. At pwede rin kayo mag-message dyan guys regarding sa mga stock. So nagpo-post po ako dyan ng mga insight at saka request. Ayan guys, no. So next natin yung Yahoo Finance. So Yahoo Finance, Nasdaq, Dow Jones, up sila. Parehas yung gold mining lang ang hindi. At saka yung crude oil up din. Ayan guys, no.
So, simulan natin dito kay ASEN. Ayan guys, no? So, ASEN, nakita naman natin to guys. Halos review na lang to, no? Ang gagawin natin dito, yung planning na lang. 90 yung RSI niya. Napakataas na to guys. Tandaan natin yung blue chip nga, bumababa rin. Kahit kapag nasa 90 na or 92 something. So, kita nyo naman ang ilang net foreign na lumalabas dito. So, nasa 20.28 million yung huling lumabas. So, ang pinaka-idea dito guys, no? Kung sakali man, kung gusto nyo man ito i-trade, gusto nyo pumasok dito, siguraduhin nyo lang na may mga magagandang balita na naman. Kasi kung wala, just in case guys, check nyo lang itong balitan to So, check nyo lang dito. So, sa akin lang more on technical lang. Ang pinaka-idea dito kay ASEN guys, kung wala ka mang position dito, papasok ka pala, maghintay ka na lang ng correction. Or kung hindi ka man makapag-hintay ng correction, ang gagawin mo dito guys, bibili ka lang ng mga 5% o 10% ng buying power mo. Kung gustong-gusto mo talagang kunin to. Pero hahawakan mo siya in long term. Huwag mo siyang hahawakan lang ng mga ilang linggo lang, isang linggo, 3 araw lang. Hindi, at least mahawakan mo siya 6 months hanggang 1 year man lang. Hindi, actually yung 6 months in 1 year, hindi siya long term. So, ang pinaka-safe dito guys, just in case mayroon ka ng position dito, mataas na yung gain mo, dalawang dapat mo lang gawin dito guys, para ma-secure mo lang yung gain mo. Unang-una, sell mo yung 50%, sell ka ng 50%, para safe na yung yung gain mo. Pangalawang strategy na dapat mong gawin, kung ayaw mo dito sa unang strategy, ang gawin mo, kunin mo lang yung capital mo. Example, yung capital mo is 100,000 at gain ka na ng 100,000, iwan mo na yung 100,000 mo. So, hayaan mo na siya, kalimutan mo na. So, kahit i-long term mo siya, walang problema kasi gain mo na lang yung natira sa'yo. Kaysa nag-iisip ka pa, baka bumaba, yun ang mahirap. So, kung ano na lang yan, gain na lang yan, wala ka na masyadong iisipin, guys. So, maghanap ka lang na naman ibang stock, tapos yun naman ang gawin mo. Kapag kumita na, gain na lang din ang iiwan mo. So, ito guys, overbought na to guys, no? So, ang hirap habulin kapag ganito. Baka mamaya mag-dip siya. Tinitingnan natin just in case, favorite retracement, dito tayo, yan, kung saan nagsimula, ayan ang up. So, unang tingin natin dito sa favorite retracement sa 5.43. Kung 5.43 yan, just in case, mag-dip siya, ilang percent to? Pag-dip siya ng, yung level ng 15%. Ang tanong, kaya mo bang mawalan ng 15% na gain? Ngayon, medyo worst scenario. Medyo, sabihin natin, pinababa talaga muna itong area na to. Ayan. Ayan. So, 25% yan. Ang tanong, kaya mo ba mawala yung gain mo na 25%? Yan mga tanong dapat guys. Kapag ayaw mong mawala, syempre, sell ka ng 50% or kunin mo lang yung capital mo. Hayaan mo na yung gain mo magtumakbo dyan. So, ayan. So, ganyan lang guys to. So, ang dito, manage mo lang yung risk mo kapag mag-entry ka dito. Kasi overbought na to, 90 na yung RSI nito. So, next natin si ACR. Ayan. ACR. Ito si ACR guys, na-discuss ko to nung upload ko ng Sunday. So, ayan. So, kasama doon sa watchlist ko to. So, congratulations sa mga nakahawak nito. Ayan. So, kapag hawak mo to, hold lang. So, nauntog pa doon sa 1.48 na resistant o 1.5 na resistant, no? So, hold lang ang hawak nito. Just in case meron ka lang nito. Ngayon, yung mga papasok pa lang, manage nyo lang yung trade nyo. Ayan. Sabi ko nga, mas makakuha ka mas malapit sa 1.37, mas maganda. So, ang RSI nito, nasa ano pa lang naman nasa 62. So, okay pa i-hold to. So, kung gusto mong pasukin to, i-manage mo lang yung risk mo. Pag-manage ng risk mo dito, mga 5%, 10% lang ng entry ng buying power mo. Kapag nabasag tong 1.48, kapag lumayo na yung average mo lumayo na yung current price sa average mo, ayan, pwede ka na magdagdag ulit. So, ayan guys, manage nyo lang yung risk nyo dito kay ACR kasi na-discuss ko na rin to kung saan kayo bibili, mas malapit sa 1.37, mas maganda. Ngayon dahil nakalipad na yan,
hintay na lang kayo ng next breakout. Kapag nagkaroon ng breakout dyan sa 1.48 o 1.5, kailangan may volume na maganda na above average. Kapag wala, huwag nyo na munang pasukin. Ayan. Next tayo, si AP. Ayan. Si AP, na-discuss ko rin to nung linggo, kasama din to sa watchlist. Ano guys, no? So, check nyo lang yung previous video ko, regarding kay Aboitiz Power. Ayan. So, lumipad na nga to. So, ang RSI nito yung isang gustong-gusto ko dahil napakababa pa that time. So, 58 pa lang ngayon, mababa pa to, below 60 pa to. So, MACD, nag-aakma ng sign of reversal. Kapag nag-green ulit to, mamaya, okay na okay to. So, ang unang target natin yung 28.58. Kapag nabasag yan, so, next resistant to mo yung 30 pesos. Ayan. So, ang pinakaabangan mo dito, mabasag yung 30 pesos para magandang i-hold siya hanggang mabasag tong 31.78. Kasi ito yung January, oh. So, ito yung January. Ito yung tinitingnan natin mga price above 31 pesos. Yan. So, i-manage nyo lang yung risk nyo kung wala kayong magandang average dito at hindi kayo nakabili malapit sa 26.81. So, gano'n lang kayo, mag-position sizing lang kayo mga 10% or maximum na 10%. As kapag nabasag tong 28.58, doon lang kayo mag-add ulit ng another 20% or 10% ng buying power nyo. So, manage nyo lang. Maganda yung volume nito. Oh. So, ang laki. Oh. So, nasa 4.2. Next natin si C. Ayan. C. Chelsea. Ayan. Next natin si Chelsea. Dito kay Chelsea guys, so may momentum pa rin to. Check natin to kung ano momentum nito. So naubos na pala yung momentum na 48.48 pero nagba-bounce siya sa dito sa level na to. Ayan, sa 42. Kitang-kita naman nagba-bounce siya diyan, no. So kapag bumababa, nagba-bounce naman. So hindi na ito pinaka ano niya, 38. Ayan. 38. Nagba-bounce talaga siya sa area na yan. Ibig sabihin kapag malapit sa 38, nagba-bounce. So ngayon, ang pinaka-idea dito guys, bibigay ko na lang yung idea. So paano mo iti-trade to. So ang idea dito, buy lang near 5.31. Hold lang to. I-hold mo lang siya, dapat kailangan mo siya i-hold lang ng mga hanggang ano lang, January. So sa loob naman siguro ng January, bago magpasok ng January, mag-up na to. Dahil madami naman siguro yung good news regarding sa outlet. So ayan. Ngayon kung makakakuha ka malapit sa 5 pesos, mas maganda. Kasi ang pullback nito, 5.08. So, possible 5.08 kaya saluhin ng pullback just in case mag-dip. Ang pinaka-idea kasi dito na kailangan nagbobodega ka lang. So, ang touches niya lang din, lagi siya nagta-touch dito sa 5.31. So, strong na itong 5.31 kasi isa, dalawa, yan, no, 3, 4, 5, 6. Pero nabalik na rin naman siya sa above 5.31. So, halos doon lang siya nagko-consolidation dito sa level na to. So, just in case, kung gusto mo si Chelsea, buy lang sa loob lang nitong box na to, 5.31. Ang pinaka-idea, medyo kung gusto mo, bumili ng pataas na talaga siya, kapag nag-break yung 6 pesos. So, ang idea kasi nung bodega mo dito, kahit 20% ng buying power mo, kapag nag-break ng 6 pesos, ayan, doon ka pala magkakaroon ng, example, nag-average siya dito ng 6.10, may average ka dito na 5.4. So, mag-average yun, mas mababa yung average mo. Kapag bumili ka dito, wala kang average dito sa baba, bumili ka lang dito sa taas, yun at ang pinaka-average mo. Pero naglalaro ka lang doon as a safe na player na trading. So parang momentum player ka na nun, o trader ang ginagawa mo. So dito kasi, yung gumagawa kasi ditong bodega, yung mga veterano na nagbobodega lang kahit unti, kahit mga 10%, 20% ng buy power, kapag nabasag yung 6 pesos, saka mag-add ulit yan. So ayan guys, no? So yun lang ang trading plan dyan. So buy and hold lang muna si C. Next tayo si HP. Ayan. Next natin si HP. Antok pa ako guys Wala pa masyadong tulog. So huwag niyong kalimutan guys yung thumbs up guys. Maraming salamat.
So, tayo dito sa aking channel, pwede nyo ako message sa messenger ko. Ayan. RSI nito, bullish na bullish. Ayan. So, congratulations sa mga naghahawak nito. Kina Boss Edge, kina Ma'am Grace, Ma'am Connie, sina Boss Gil, si Boss Robert. Ayan. MACD bullish na bullish. Boss Richard. Ayan. So, ayan, mga magagaling talaga sa mga long-term holder talaga ng CHP. So, ayan, kitang-kita na natin yung trend line, di ba? So, tulad ng ginuguhit natin. So, sana wag mauntog dito sa part na to. Ayan. So, wag sana mauntog. Wag sana mauntog. Ayan. Tingnan natin dito sa baba. Ito yung gagawa natin yung trend channel na to. So, sana wag mauntog sa area na yan, no? So, sana mag-close na talaga siya above 1.76 kasi ito ang kailangan natin makita kasi ito yung pinaka-critical. Maganda yung volume niya, nagkaroon siya ng doji, tapos volume niya above average. Ito kasi ang pinaka-critical dito. Para ma-reach yung 2 pesos, kailangan lagi siya mag-close above 1.76. Excuse me. Kung makikita nyo sa sa week chart, buy signal pa rin to si CHP dahil nga mababa pa yung RSI nito. So, long term natin tinitingnan to, yung kaya mo siyang i-hold ng matagal, no? I-hold mo lang siya ng matagal. So, yung iba nga nag-hold na sila ng mga 4 na buwan ata dito eh. So, titindi. Pero ang ganda ng earnings naman. So, doon mo makikita talaga yung pasensya. Ayan guys, yung sa week chart. Ito yung sinasabi natin kailangan mag-close above 1.76 lagi. Kasi ito yung pinaka-critical eh. Kita nyo guys, ito yun, no? Yung area na to. Mabigat tong resistance na to. Pero kapag nakalagpas yan dyan, gaganda na lalo to. Possible na taga yung 2 pesos na yan. Kasi medyo, itong area na tong 1.92, napakagaan na to. 1.92. So medyo mabigat lang taga yung 1.76 area. Ayan guys, no? So next tayo. Si dito, ayan, dito. So, ilo sa mga dito holders. So, hindi pa gumagalaw si dito. So, medyo matagal-tagal pa, mga 4 na araw pa to dahil sa galaw niya nga ito, mga 4 na araw pa to o 5 araw pa to. Baka the way na nagpupula yan, mga 4-5 araw pa yan. So, may foreign naman siya pumasok guys, no? So, maganda naman yung foreign, kita. So, nagbobodega lang din. So, ang pinaka-idea dito guys, yung kung bago ka lang sa akin channel, so ibibigay ko pa rin yung idea. Ang pinaka-idea dito, bodega lang. So, buy and hold ka lang. Isipin mo, nagbobodega ka ngayon para sa January. So, yun ang iisipin mo. Kasi ang pinaka-idea dito, kapag nabasag yung 7 pesos, yun ang, ito mabigat kasi yung resistant na 7 pesos o 7.05. So, kailangan mabasag yan or pwede ka man mag-entry dito kapag nabasag na yung 7 pesos para momentum play ka na lang. Dito kasi more on bodega lang dito, yung mahilig, yung gusto mag-profit ng malaki-laki tapos yung mahaba yung pasensya, dito nagbabay signal sila yan dito sa area na to. Ngayon, kung sakaling mag-dip ng unti, ayan, medyo salo-salo lang. So, ang pullback nito, 5.41 based sa moving average 50. So, ayan, 5.41. So, lumagpas na siya sa 5.3. Ayan. So, base sa performance niya, kita mo nag-dip ng 6.21 tapos ito 6.27. So, nire-retest yung 6.3. So, nagiging strong. Habang tumatagal, hindi siya nag-close ng below 6.3. Matibay ito, guys, no? Kapag ganun lang. Kapag nag-close siya above 6.3, matibay ibig sabihin yan. So, consolidation lang, above lang 6.3. Ayan. So, next natin, guys. So, ano na to guys, bodega lang dito dito kahit yung mga 10% lang, maximum 20% ng buying power nyo. So, ayan, next natin si Euro. Ayan. Next natin si Euro. So, ito, grabe, nag-up to gawa nung vaccine news, no?
So, RSI nito, check natin. Grabe na pala to. So, 88. 88 ng RSI nito, masyadong overextended na to. Net foreign may lumabas pang 297K. MACD nito, bullish na bullish. Ang ganda ng volume. So, ang dapat makita natin dito kay Euro, mag-close above siya ng 2.94. Tapos consolidation sa above o kaya mas maganda kung just in case kung kakayanin niya pa Kung kakayanin niya pa yan isa pa. Isa pang angat kung just in case kakayanin pa. Yung 13%, ilang bang percento. So kung ito nag 26%, so sa tingin ko kakayanin pa siguro yung 13%. So dapat mag-close above 3.28 siya. So sa mga ganito, huwag ka na buy dito kung wala ka naman average sa baba, kung wala kang average dito. Pero kung may average ka dito, pwede ka pa dito magdagdag just in case umakyat pa to pag umakyat pa. Pero kapag ganito mga style, ang ginagawa ko dito, inaayaan ko na muna yung yung entry ko dito. Tapos titingnan ko muna kung kayang basagin tong 2.94 sa tingin ko sa opening kayang basagin yan. Itong titingnan ko 3.28. Ngayon kung hindi kaya basagin yung 3.28, dalawa lang ang pwede mong gawin dito, tranches sell na 50% o sell mo na lahat, no? Or kung gusto mo, sell ka lang ng 50% para may position ka pa rin. Or pwede mo nang gawin dito, alisin mo yung capital mo, gain na lang ang natitira. Ayan. So, ayan guys, no? So, manage nyo lang yung twist nito kasi 88 na yung RSI nito. So, mahirap na habulin kung wala ka pang average dito. So, manage mo lang. So, para wag kang ma-loss ng malaki. Ayan. Next natin si FLI. So, na-discuss natin to sa dun sa isa sa watchlist natin, si FLI. So, matagal na rin natulog din kasi to 73 RSI. So, MACD, ayan, bullish na bullish. Net foreign may lumabas. Ang trading idea dito, ayan. So, kailangan magkaroon pa ulit siya ng isang volume na ganito. Maganda mabasag na talaga tuluyan tong na 1.09. So, nandun lang siya sa level na yan, Maganda mag-close above siya 1.09 para next target itong 1.2 o 1.21. So, dito pa lang ilang beses natin na-discuss to na buy signal talaga to dahil gawa ng moving average 200 na sa ilalim na. So, congratulations sa mga nakahawak nito. Alam ko sina Lai, sino pa ba, sina Circuit, ayan, nakahawak nito. So, hold nyo lang. Tapos, hanggat maaari, hold nyo lang muna to, tapos obserbahan nyo itong 1.2 kung kaya basagin. Kapag hindi, pwedeng tranches sell 50%, tapos hayaan nyo na lang muna. So, hayaan nyo lang mag-flow yung trend. So, kapag wala kang position, manage nyo lang yung risk nyo, yung pag-entry dito kay FLI. So, breakout ang iaabangan nyo dyan sa 1.09. Next natin, KPPI. RSI nito, so ayan. So 74 RSI nito guys, no? Medyo manage nyo lang yung risk nyo. MAC dito, bullish. Idea. So kailangan breakout 7 point, breakout ng from June to November. So yan ang breakout dapat inahantay, yung 7.10. Kapag nag-breakout dapat yan may volume na tulad nito. So kung wala ka pang entry dito, manage mo lang yung risk mo dahil sa breakout. Ngayon kung gusto mo malaman yung breakout, meron akong lesson about breakout, check nyo na lang. So bakit kailangan magkaroon ng volume? So mababa pa naman yung nito yung RSI nito. So nasa pa to pero overbought na to guys, na 74. Ngayon halos 70 kasi ang minimum ngayon So okay lang yan kapag yung mga blue chip nga umaabot ng 90. So manage nyo lang yung risk nyo. Kung sakaling hindi mabasag yung 7.10, sell na kayo ng tranches sell 50%. Kapag nakita mo nabasag, hold mo lang. Hold mo lang. Tapos next na basagin dapat yung 8 pesos. Dapat may volume na malaki. So manage mo lang yung entry mo dito. At least mag-entry ka dito, mga 10% lang ng buying power mo. Example, sa 100,000, 10,000 lang muna. Tapos kapag nabasag yung 7 pesos, another entry ulit. Ayan. Manage nyo lang lagi. Next natin,
Si Mac. Ayan. Si Macro Asia. Ito si Mac, overbought na to guys, no? Pero ang ganda ng news nito. 189. Check nyo yung news nito kay Mac. Overbought na to. So ako, holder ako ni Mac guys, matagal na. So dito pa lang sa below 5 pesos, holder na ako niyan ni Mac, no? So maganda naman ang gain ko dito. So ang plano ko naman sa akin, ang trade plan ko, so hanggat hindi ito na-hit hanggang dito sa level na to. Yan, hindi ko muna siya ibebenta. Ito ang target ko kasi guys eh. So kaya ko i-hold siya na matagal kasi maganda naman magbigay ng dividend dito eh. Kaya ako nag-hold dito kay Mac. Hindi yung ano, yung game madali na lang din kunin yan eh. Ayan guys, no. So, discuss ko na lang yung trading plan kung anong gagawin mo dito sa stock na to. So dito, kung wala kang ano dito, wala kang long term or hold na 6 months to 1 year na projection, huwag mo lang kunin to kasi nga dahil mataas na yung RSI, nasa 89 na. So, ngayon kung gusto mo mag-gamble, buy ka dito sa current price, ito lang ang target mo muna. Sa 10 pesos. So, ilan up yan? Tingnan natin. Medyo 19%. Yan ang igagambol mo, 19%. Ngayon, ang balik sa'yo kapag natalo ka, ito, dapat sinusukat mo 11%. So, almost 1:1.5, no? So, yan. Manage mo lang yung risk mo dito kung hindi ka naman long-term holder. Pero kung kaya mo siya i-hold ng 6 months up to 1 year o 2 taon, mas maganda. Kasi ang dividendo naman ito, maganda naman siya magbigay. 0.25, tapos ito 25% na 20% ng shares. Ayun. So, manage mo lang yung risk nyo kay Mac. Next natin, next na. Si Ma. Ayan, si Ma. Alam ko madami nag-aabang dito kay Ma kasi nag all time high to. Natok ako guys Huwag niyong kalimutan yung thumbs up natin guys. MACD natin bullish na bullish yan guys. Kitang-kita naman yan. So, tingnan na lang natin yung RSI kasi RSI napaka-importante nito. So, maganda pa, 68. Ayan, kung gusto natin silipin yan, ayan. So, ayan, bullish na bullish yan ng MACD. So, ang trading plan, just in case na bumili ka dito, bili ka lang dito sa 2.27. Kapag nag-close below 2.2, cut loss agad. Kasi ang risk mo dito, dahil mababa pa RSI, unang-unang resistance, ayan, yung level na yan. Magkano to? Balik sa'yo. 5%. Yan ang 5%. Ngayon, ang loss sa'yo kapag 5.27, 5.2 close, 3% ang loss mo, 3.29. Ngayon, yung second resistance, alam, yan ang mga possible na ma-hit kung mag-enter ka sa current price. So, 18%. Ayan guys, no? So, manage nyo lang yung risk nyo dito. Kung medyo kinakabahan ka, 10% lang muna ng buying power mo. So, kapag napasa yung 2.4, additional ka na lang ulit. Manage mo lang yung risk mo. So, yun lang ang pinaka-importante, yung maiwasan yung loss na malaki. So, next natin si MM. So, MM, ayan. Ang MM natin guys, maganda talaga yung ginagawa niya. So, kita mo yung previous resistance, no? Halos nagko-consolong na siya dun sa above niya sa 87. So, maganda ang nangyayari kay MM. So, dito guys, tulad ng sinasabi ko guys, no? Manage nyo lang lagi yung risk nyo dito kapag nag-entry kayo sa mga ganitong stock kasi ito overbought na to. No? Ang tinitingnan kasi natin yan based sa pivot retracement, ang pag-retrace niya sa 5 pesos. Possible yan, no? Just in case, kung gusto mo ma-secure yung gain mo dito, sell mo na yung 50%, or dalawang strategy dito guys, sell mo yung 50%, tapos hayaan mo na yung 50%, mag-trend follow. Tapos yung susunod na isang strategy, sell mo na yung, kunin mo na yung capital mo,
yung gain mo, iwan mo na lang. Ayan. So, 11%. Ang tanong guys, kung ikaw ay position dito, kaya mo ba mawala yung 11%? Pero kung long-term holder ka, walang problema sa'yo yan. Lalo kapag ang average mo below 3 pesos tulad ni Lyra. 89% na. Baka naman, ma'am, pa-copy naman. Ayan. So, si Boss Richard, ayan, mga 300%, 342%, Boss Richard, baka naman. Baka naman, sir. So, ayan, madami tayong mga holder ng MM sa ating group chat. So, good luck. So, dito, just in case mag-correction man, ito ang tinitingnan lagi natin, 5 pesos. Kasi nga, ito, maraming holder kasi to si MM. Kaya tinitingnan natin mga 5 pesos. So, mabigat na yan, 11% na correction. Tapos magkaroon ng ano lang dyan, consolidation level. Ang ganda niyan. Gumagawa ng base. Kumaga, wave 1 tapos gumagawa ng wave 2. Ayan. Elliott wave, pag-aralan yung mga bossing. So, manage nyo lang yung risk nyo kapag nag-entry kayo dito kung hindi kayo long-term holder. Kung long-term holder kayo ni MM, di any price, pwede kayong pumasok dyan. Next natin, si MRC. Ayan. So, ito talaga yung mabigat dito guys, kay MRC, tulad ng sinasabi ko. Ilang beses na sumubok to. So, RSI nito guys, overbought na rin to. Ayan, 77. MACD nito, bullish na bullish. Net foreign may lumabas na 12.71 M. So, halos mga Pilipino na lang siguro nag-risk nito. Ito naman. Ito kasi, theoretical kasi, ano talaga ito? Yung 0.58 na yan, history na talaga yan. Even, since ano pa yan guys na? Since 2017 pa, 2018. So, dito ako kumita ng 106% sa MRC. So, at average of 0.42, umabot pa ng 0.86. Ayan. Yan yung naging average ko dito kay MRC that time. Way back 2017 o 2018. 2018 ng February pala. Ayan. So, ayan. So, manage nyo lang yung risk nyo dito. So, ang maganda makita dito kay MRC, magkaroon ulit ng ganito. Sabi nga ni Winning Trade Tour. Ayan. O kaya, magkaroon muna ng box dito. Gumagawa mo na siyang consolidation dito bago basagan yung 0.58. Ayan. Kasi ang next resistance niyan, nasa ano to next resistance, check natin. Check natin yung next resistance guys. So, next resistance yan dito sa level na to. Yeah, 0.70. Next resistance guys, 0.70. Kapag nabasag yung 0.58 na yan, 0.70 ang next resistance yan. So, maglalawa lang 0.70. Ito pang isa, around mga 0.65 hanggang 0.70 ang resistance. Pero dito ako sa 0.70 para sigurado. Ayan. So, dyan sa area na yan. Medyo mabigat to 0.70 na to. Kapag nabasag yan, kailangan magko-consolidation muna siya bago siya magbasag. Ito yung idea nga, ito. 2018 nga to, January, tapos February na to, nagka-take profit na umabot pa ng 0.94. Ayan. So, ano sa akin to, history kasi talaga to sa akin ni si MRC. Kaya, alam ko rin naman yung galawan dito kay MRC. Kaya, iwas sa buusan. Nagkakabuusan dito guys, no? So, next natin si MRSGI. Ayan. Si MSGI, na-discuss natin to nung Sunday sa aking watch list. So, ang gustong-gusto ko nga dito yung volume. Ayan. So, may lumabas na naman po rin. Ang ano nito guys, no, 77 na RSI nito, overbought. So, ang volume niya, maliit ng unti kaysa doon sa dati. So, ang tinitingnan natin dito, kung wala kang position dito, kung sakaling gusto mo kunin to, entry level lang, kahit mga 5%, 10%, tapos ang next entry mo, kailangan yung pagbasag ng 1.8, kailangan may volume na kasing laki nito. Yan. Kasi diniscuss natin to nung Sunday dahil sa volume niya dito. Kasama to sa in-screen natin nung Sunday. So, manage mo lang yung risk. Kapag may hawak ka nito, hold mo lang. Ayan. Kasi medyo, kapag inabol mo, kasi may rep kayo sa lahat, naghahabol ka ng position. So, ang position mo dyan, ang possible mong bagsak dito, just in case. 10% yung cut loss, no? Medyo mabigat yan guys. Tapos ang earnings mo lang, possible,
ito una, kapag tumuloy, so kailangan mabasag yan 5.61%. Next mo, ayan, next na target ito, ayan, kapag nabasag yung 5.61. Ayan, 13%. So, halos 1:1 pa rin kapag dyan yung level na yun. Kaya iba pa rin talaga guys kapag nakaposition ka. Dito pa lang, maaga pa lang, nakakaposition ka. Kaya dapat guys, kung gusto mo makaposition, tuwing linggo o laging mga upload ko regarding sa mga review or mga may watch list o kaya potential stock na upside potential stock na ina-upload ko, abangan mo yan guys. Kasi yung dinidiscuss ko dito sa channel ko ay more on position lang. So kung nakikita nyo naman yung naglalaro ko ng bounce play, another ano lang yon, another skills lang na dine-develop ko pa, lalo pa. Pinapaganda ko pa yung skills ko doon. So dito, more on position lang muna sa mga baguhan sa sa stock market. Focus lang muna kayo sa position. So wag mo na masyado kayong malikot sa paglalaro ng stock market. So kung wala ka pang position dito, manage mo lang yung risk mo. Gamit ka lang ng 10% ng position sizing. Kapag nabasag yung resistance, another 10% ulit. Ayan. Pero mas maganda kung long-term holder ka. Next natin si Nickel Asia. So na-discuss din natin to nung linggo. So ito ang gusto ko kay Nickel Asia, nagkaroon siya ng retracement muna. So 70 yung RSI. Ang tinatawag talaga natin dito guys, para sa akin guys, so yung idea dito is 5 pesos. 5 pesos to yung tinatarget guys, no? So buy signal lang pa rin to kung kaya mo i-hold siya ng 6 hanggang 1 year. Itong 5 pesos o 4.9 ang target dito. Ayan guys, no? Kung wala ka pang position, SF guys, no? So dapat medyo hindi ka weak hand dito, kailangan kaya mo mag-hold ng at least 6 months. Ayan. So 4.9, magkano ang return? Check natin. Ayan. So 10.39%. Tapos dito, ayan. So 4.11. Magkano balik sa'yo niyan? Tagal ng ano ko net ko So 7.6%. Ayan. So kung itataas mo pa to sa 5%, so mga 12% to guys, no? Ayan, 12%, 12.61%. So yun ang balik. Kasi nga ito, head and shoulder to guys, kung makikita mo, isa sa mga pattern, head and shoulder, tapos nagbi-mirror lang siya. Ito, possible gayahin niya lang to dito sa kabila. Tapos pag nag-close above 5 pesos na, yun ang pinakamaganda dito kay nickel. So ayan guys, no? So manage lang yung risk nyo kapag wala ka pang position dito kay nickel. Next natin si PHA. Wala ba tayong PHR? May PHR ko dito PHR. Wala ko si PHR. Isama ko si PHR guys, no? Kasi kasama dapat yung si PHR eh. So PHA natin guys, manage mo lang yung risk mo dito dahil overbought na to guys, no? Ayan. So na-discuss na rin natin to nakaraan. So tingnan nyo lang guys yung video natin sa PHA. So manage nyo yung risk nyo dito kung gagamit kayo ng pivot retracement, yung pinakamagandang abang. So 0.72 ang abang. Unang next, ilang ba dip niyan? So magdi-dip ng so 0.72. So ayan, sa 0.72. So just in case lumusot pa yan, abang kayo dito sa 0.62. Ayan guys, no? So manage nyo lang i-risk nyo dito.
mga ganitong stock, hintayin nyo muna yung retracement or consolidation sa level na to hanggang humupa mo na yung RSI bago kayo pumasok. Kasi napaka-risky na to, baka mabuhusan ka dito, kawawa ka naman. So next natin si RCB. Isa to sa mga ano natin guys, no? Isa sa mga na-discuss natin to nung linggo, si RCB. RCB, 74 RSI nito. So mark din nito, bullish na bullish. Ang target natin dito guys, 6 months to 1 year kaya mo i-hold, no? So, ayan guys. So, 19.22 siya nag-close. So, kung long term, kung kaya mo siya i-hold ng 6 months, ayan, ang tatargetin mo itong level na to, 25.88. No? Kasi mataas naman kasi overbought na to guys, kaya kailangan ang target mo dito, at least mga 6 month, 1 year, para maganda yung gain mo dito. Kaya yung mag-hold ng ganoon. So, ayan guys, no, manage nyo lang yung risk mo dito. Kung long term, kung kaya mo i-hold ng 6 months hanggang 1 year, buy ka lang. Ngayon, kapag ano ka lang, kaya mo i-hold mo lang siya dito para kumita ka lang na sa loob ng 3 araw, manage mo lang yung risk mo guys. Kasi nga, malayo ka na sa support level o yun dun sa breakout. Ayan. So, ang risk mo dito, ang tanong, kaya mo bang malos ng 6.45% sa capital na ipapasok mo? Kailangan dito ang pag-position sizing mo, at least 10% lang ng buying power mo. Kapag na-break yung 19.98, another entry ulit. So, manage mo lang yung risk mo dito guys, no? Kay RCB. Next natin, si SCC. Ayan, SCC. So, huwag niyo kalimutan guys yung thumbs up natin guys. Maraming salamat. So, kasama to guys dun sa watchlist na pinost ko. Kung bago ka lang sa akin channel, wag mong papalagpasin yung watchlist na pinopost ko o kaya yung upside potential stock. So, yun ang mga tinitingnan natin na mga possible na umakyat na stock. So, ito, nadi-discuss natin yun dito pa lang sa 11.17, na-discuss na natin to. So, ayan, manage nyo lang yung risk nyo. Kung long-term holder kayo o kaya nyo hawakan to sa loob ng 6 months, ayan, ang target dito guys, kay Call Financial kasi yung per value niya is 23.5. Ayan, 23.5. So, ayan. Yan ang kay Call Financial. So, may return ka na mga 84%. So, kung dito naman, kaya mo i-hold ng 6 months lang, ito. So, itong targetin mo muna, yung level na to. So, around mga 20.5 pesos, no? So, ayan. So, yun ang return sa'yo. Tinitingnan natin dito kay SCC. So, i-manage mo lang yung risk mo dito kay SCC kung hindi ka long-term holder o 6 months hanggang 1 year holder, no? So, medyo, ayan, no? Ilan ba yan? So, 58.32% ang balik. Ayan. So, manage mo lang kapag wala kang position. Pero kung matagal naman, kaya mo siyang hawakan ng matagal, buy ka lang. Ngayon, kapag hindi, ang unang mong titingnan dito, ito lang muna. Kapag mga 1 linggo ka lang, o sabi natin maximum 2 weeks, titingnan natin kung kaya na sa loob ng 2 weeks to, 14%. So, 14%. Tapos, ang risk management mo, just in case matalo ka, cut loss ka dito sa 11.99 or sa 12 pesos. So, 5% ang pwedeng mawala sa'yo. Ayan. So, i-manage mo lang yung risk mo dito kay SCC. Ayan. So, ang RSI nito, para sa akin, okay pa tong RSI nito, nasa 70 pa lang. So, next tayo. So, next tayo, SECB. Ayan, SECB. SECB tayo. So, na-discuss natin to nung linggo. So, kasama sa watchlist natin to si SECB. So, lumipad na nga. Ang taas naman. Grabe. Bumaylo talaga na matindi. 83% na. Overbought na to guys, no? So, check nyo lang yung
report kay SecB. So ang ganda ng gain niya, 1 billion, no? So kung long term holder ka or 6 months hanggang 1 year, ang tinatarget dito guys itong level na to 170. Yan ang return kung kaya mong i-hold siya ng matagal. So 39.55%. Ngayon kung hindi naman, ito ang balik sa'yo. Alam na ang sukat natin dyan, 9.87% ang balik sa'yo. Yun ang gap mo. Kasi ito yung, tinitingnan natin yung breakout. So, nangyari nga, nagkaroon ng breakout, may volume pa. So, dahil solid candle to, possible, ang next target mo dito, itong level na to na resistance na 36.08. 136.08. So, 10%. So, halos 1:1. Kapag nag-buy ka dito, ang risk management mo, 9%, 0.87 ang possible loss mo. Kapag gain mo naman, 10.81. So, manage mo lang yung risk mo kung kaya i-hold mo lang siya ng mga ilang linggo lang. So, ayan guys, no? Last natin si Tech Talkers. Ayan po. So, huwag niyong kalimutan yung thumbs up natin guys. Maraming salamat. Masaya na ako kapag nakikita ko yung thumbs up. Maraming salamat guys. Antok na ako guys. So, matulog. Mamaya makapag-trade pa ulit. So, iba kasi yung oras ko dito. Kung mapapansin nyo guys, yung oras ko dito, nag-upload ako halos alas 7 na ng umaga sa Pilipinas. Dahil nga, kakatapos ng trabaho, tapusin muna natin yung trabaho natin guys. Bago natin gawin yung mga sideline natin. So, ito, halos sideline yung kalibangan ko lang din talaga to. So, bakit ko ginagawa tong pag-YouTube guys? Dahil nga gusto ko pang lumawak yung kaalaman ko sa gusto ko kasi nagbabasa ng ng technical ng mga kahit hindi lang dito sa stock market kundi sa profession ko, more on technical tagang inaaral ko lagi guys, no. So dito guys, just in case gusto mo bumili kay tech, kapag nag-close below siya ng 7 pesos, sell signal ka na. Ayan. Kapag nag-close below 7 pesos, sell signal na. Ngayon kapag ang possible gain mo dito from current price, ito muna, unang resistant mo. So 32% yan. So maganda siyang bilhin dahil yung risk management mo, kapag nag-close below 7 pesos, benta mo na. Pero kung naniniwala ka na kaya mong i-hold to ng 6 months hanggang 1 year at kaya babasag to, kasi nga, ito kasi si tech guys, mahirap kasi i-hold ng matagal dahil nagkakaroon to ng mga bad issue. Kapag nagkakaroon ng good news, nagkakaroon din ng bad news, kaya nagkakabusan. Ngayon, ang maganda lang talaga dito kay tech sa ngayon, itong net foreign buying, no? So, ayan, no? Ang daming net foreign buying, di natin alam kung bakit. So, pagdating sa income niya naman, so negative siya ng 65.79 M. So, manage nyo lang yung risk nyo dito sa entry nyo kay tech guys, no? So, ayan. Maraming salamat guys. I hope guys may na-share akong idea sa inyo. So, good luck sa trade nyo mamaya. Maraming salamat.